Para po sa devotion natin na forensic justification, doon po sa discussion natin, how then shall we live knowing that we have been justified in Christ? Paano nga ba tayo dapat mabuhay ngayon na nalalaman natin na tayo ay pinawalang sala na kay Kristo Jesus? Now, gusto ko lang pong i-emphasize ng mas malalim pa to, no? Sabi ni John MacArthur, God's grace is not a license to sin, but the power to live a holy life. Yung biyaya po ng Diyos, tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng ating kabutihan. Remind ko lang po kayo sa mga few verses, no? Sabi rito sa Ephesians chapter 2, sulat natin dito. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Sabi po rito, for by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan lang ng biyaya, tayo ay naligtas. At ito po ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not your own doing. Ibig sabihin, wala tayong kayang gawin para iligtas yung ating sarili. Sapagkat ang kaligtasan, hindi ito sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. Ito po ay regalo ng Diyos, galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Not a result of works. Hindi ito resulta ng ating mabubuting gawa. So that no one may boast. Upang walang sino man ang magmalaki na, naligtas ako kasi nagpakabuti ako. Kayo, hindi kayo naligtas kasi hindi kayo Walang makakapagmayabang sa langit. Kasi ang kaligtasan natin, yung justification, yung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, hindi ito nanggaling sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa o resulta ng gawa, kundi ito ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos na matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So that's the grace of God, biyaya ng Diyos. Now, dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at tayo ay pinatawad na ng Diyos, no? Past, present, future. Kumbaga, yan yung justification natin, yung status natin sa harapan ng Diyos, not guilty, forever, past, present, future. Now, para sa iba, para bang, pwede na palang lisensya to para magkasala. And actually, issue na yan simula sa panahon pa lang ni Apostol Pablo. Pinapaliwanag yan ni Apostol Pablo, sulat natin dito, no? Romans chapter 6. Issue na po ito, kahit sa panahon pa lang ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo rito sa Romans chapter 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala? So ina-anticipate na ni Apostol Pablo na yung mga sinulatan niya, sasabihin, di magkakasala na lang, magpapatuloy na lang ako sa kasalanan. Ginawa ni Apostol Pablo, inunahan niya na. Sabi niya, so sasabihin niyo ba, patuloy ba tayong magkakasala? Mamumuhay ba tayo sa kasalanan? Upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos, yung grace ng Diyos managana sa atin. Sabi po rito, verse 2, hinding-hindi, emphatic pa. Hindi lang niya sinabing hindi, hinding-hindi, doble pa. Tayo'y patay na sa kasalanan. So kung patay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan kasi patay na eh. Yun po yung sinasabi rito ng Apostol Pablo. Ang biyaya ng Diyos sa iyo pag dumating, patay ka na sa kasalanan. Ikaw ay buhay na kay Kristo. You are alive in Christ. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba nyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nailibing na kasama niya. Yung masama nating pagkatao, yung dati nating pagkatao, nalibing na yun. Namatay na kasama ng Panginoon Jesucristo. Nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. That's it. That settles it. Since ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, yung biyaya rin ng Diyos na yun ang magbabago sa atin. At hindi natin kailanman sasabihin na magpapatuloy ako sa pagkakasala kasi pinatawad na pala ako ng Diyos justified na pala ako, pinawalang sala na pala ako, past, present, future, hanggang sa mamatay ako, wala na pala akong kasalanan sa harapan ng Diyos, not guilty na pala ako. Magkakasala na lang ako, magpapakasaya na lang ako, magpo-porn na lang ako, makikipag lamyerda na lang ako saan-saan mga bar dyan.
Pero sabi ng Apostol Pablo, patay ka na sa kasalanan, paano mo pa may papamuhay yan? Hindi mo ba alam na ikaw ay kasama na napako doon sa krus, na ilibing, at nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon ka na rin ng bagong buhay? Kaya mga kapatid, yung grace ng Diyos, hindi talaga to lisensya para magkasala. Sa halip, ito ay kapangyarihan natin na magbagong buhay, na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang biyaya ng Diyos ang naligtas sa atin, ang biyaya din ng Diyos ang magbabago sa atin. Para po sa atin, sa inyo, how then shall we live? Paano tayo dapat mabuhay? Practically speaking, knowing that we have been justified in Christ. Pag-usapan po natin yan sa comment section right below this video, and pag-usapan din po natin yan sa ating mga discussion groups. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.